Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Wala na nga atang papantay sa pagmamahal ng isang ina. Lahat kayang isakripisyo ng isang ina para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Pero may mga pagkakataon na hindi pala lahat ng nanay ay pare-pareho. Isang ina sa India ang naging sanhi ng trahedya ng kanyang sariling dugo't laman, ang kanyang anak. Nito lamang bagong taon, January 6, 2024, nag-check-in ang isang mag-ina sa isang hotel sa India. At laking pagtataka ng staff na mag-isa na lamang nag-check-out ang babae matapos ang 2 araw. Duda ang mga hotel staff kaya humingi sila ng tulong sa mga pulis. Maswerte namang naharang ang pag-alis ng babae at ang dala nitong isang maleta. Nang bulat-latin ang maleta na dala ng babae, laking gulat ng mga pulis nang matuklasan nila kung ano ang laman nito. Natuklasan nito ang labi ng isang bata at ito ay ang sarili niyang anak. Sa Pilipinas, bihira ang mga ganitong krimen. Kaya nakapagtataka kung bakit nagawa ito ng isang ina. Ang kaso na ito ay talagang gumulantang sa buong India. At magpahanggang ngayon, marami pa din ang may galit at puot sa nanay na ito. Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Chuchana Seth o tawagin na lang nating Anna, 39 years old. Ipinanganak si Anna sa Kolkata, India. Matalino si Anna. Siya ay nagtapos ng kursong Bachelor's in Physics at Master's in Plasma Physics. Matapos makapag-aral ni Anna, naging parte siya ng fellowship ng Mozilla Data and Society. Naging fellow din si Anna sa Harvard University at research fellow naman sa Raman Research Institute. Ayon sa kanyang LinkedIn profile, si Anna ay may karanasan sa pagme-mentor sa data science teams at scaling machine learning solutions. Nagtrabaho na din si Anna sa mga industry research laboratories ng 12 taon. Kaya naman tinagurian si Anna na AI ethics expert at isang data scientist. Taong 2020 nang tinayo ni Anna ang isang startup company na Mindful Lab, isang AI-based na kumpanya. Dahil sa galing ni Anna, na-feature nga siya ng taong 2021 sa 100 Brilliant Women in AI Ethics list. May panahon din na pinamunuan ni Anna ang organization na Women Who Code. At dahil sa mga naging trabaho ni Anna, madalas siyang mangibang bansa. Sa social media account ni Anna, puro magagandang tanawin ang kanyang pinupost. At taong 2010 nang nakilala ni Anna ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Venkatraman o tawagin na lang natin Vince na mula sa Bengaluru, India. Pareho ang mga hilig ni na Anna at Vince. Dahil dito, agad naging magkarelasyon ang dalawa. November 2010 nang ikinasal si na Anna at Vince. Masaya at maayos ang relasyon ni na Anna at Vince. Mas naging masaya ang mag-asawa nang ipinanganak ni Anna ang kanilang anak ni Vince ng August 2019. Ang anak nga ng dalawa ay tawagin na lang nating Ivan. Taong 2020 nang dumating ang pandemya. Nagbago ang pagsasama ni na Vince at Anna. Naging madalas ang pag-aaway ng mag-asawa at nang hindi na talaga naging maayos, nagdesisyon sina Anna at Vince na maghiwalay ng March 2021. Ang anak ni na Anna at Vince na si Ivan ay napunta sa pangangalaga ni Anna. Nagkaroon ng kasunduan ang mag-asawa na bibisitahin na lamang ni Vince si Ivan isang araw kada linggo. Subalit hindi naging masaya si Anna na makasama pa ni Vince si Ivan. At tila ayaw na nga ni Anna na ipahiram si Ivan kay Vince. At dahil dito nagtungo sa korte si Vince para mag-file ng divorce at makuha niya ang kustodiya ng kanyang anak. Ilang taon naglaban sa korte sina Vince at Anna. Hanggang ng December 2023 na finalize na ang hiwalayan ni na Anna at Vince. Nagdesisyon naman ang korte na ibigay ang kustodiya ni Ivan kay Anna. Binigyan naman ng korte si Vince ng visitation rights tuwing araw ng linggo. Pero hindi naging maganda ang pagtanggap ni Anna sa desisyon na ito ng korte. Punong-puno ng muhi si Anna sa dati niyang asawa. Sa isip kasi ni Anna, hindi niya tanggap na magiging masaya si Vince sa tuwing makakasama nito ang anak nilang si Ivan. Dahil sa puot ni Anna kay Vince, pinagbalingan niya ng galit ang anak niyang si Ivan. Naisip kasi ni Anna na ang nagbibigay saya kay Vince ay ang kanilang anak. At dahil ayaw ni Anna na maging masaya si Vince, handa siyang gawin ang lahat
para kunin ang pinagmumulang kasiyahan ng lalaki. Kahit na ang ibig sabihin pa nito ay mawawala si Vince sa ibabaw ng mundo. Nakitang oportunidad ni Ana ang kanyang anak na si Ivan para makaganti sa dating asawang si Vince. January 7, 2024, nakatakdang bisitahin ni Vince si Ivan sa bahay ni Ana. Pero dahil may trabaho si Vince sa Indonesia, hindi siya pwede ng araw na iyon. Kaya naman nagkasundo na lamang sina Ana at Vince na magkita sila sa January 6 sa ibang lugar. January 6, 2024 na nag-check-in si Ana kasama ang kanyang anak na si Ivan sa Sol Banyan Grand Hotel. 3 araw ang kinuhang reservation ni Ana sa nasabing hotel. Subalit January 7, 2024, nagtaka ang hotel staff nang inutusan siya ni Ana na mag-book ng isang taxi para sa kanyang pag-alis. Sinabi ni Ana sa hotel staff na ang biyahe niya ay papuntang Bengaluru. At ang biyahe mula sa hotel papunta sa lugar na ito ay halos aabuti ng 1 araw. Kaya naging kataka-taka ito para sa mga hotel staff. January 8, 2024 ng gabi, muling tinawagan ni Ana ang staff para i-ready na ang kanyang taxi. Nagmungkahi nga ang mga hotel staff kay Ana na imbes bumiyahe sakay ng taxi, bumiyahe na lamang siya sakay ng eroplano. Pero sinabi ni Ana na gusto niya mag-taxi dahil mas mabilis at mas sulit kapag siya ay nag-taxi. Lalo na kasama umano ni Ana ang kanyang anak. Tiniyak din ni Ana sa staff na alam niya ang kanyang ginagawa. Dahil dito, walang nagawa ang staff kundi sumunod sa utos ni Ana. Kaya naman ang staff ay tumawag sa isang travel agency para mag-book ng isang taxi para kay Ana papunta sa Bengaluru. Ang nakuhang taxi driver ng staff ay ang lalaki na si Ray John De Souza. Nang nalaman ni Ray ang destinasyon ay papuntang Bengaluru at ang biyahe nga ay aabot ng 1 araw, doble ang siningil ni Ray kay Ana. Humiling din si Ray ng isa pang driver na makakasama niya sa buong biyahe. Agad namang itinawag ng staff kay Ana ang tungkol sa gusto ni Ray na kasunduan. Nagulat naman ang mga hotel staff na hindi nagbago ang isip ni Ana at pumayag ito sa kondisyon ni Ray. Sinabi pa nga ni Ana sa staff na sabihin kay Ray na bilisan niya ang pagbunta sa hotel. Hindi naman maiwasan ng hotel staff na magtaka sa mga ikinilos ni Ana, lalo na doble nga ang naging pamasahe niya. January 8, bandang 11:00 ng gabi nang dumating si Ray sa hotel. Agad namang nakababa ng kwarto si Ana ng hotel, dala ang isang maleta at agad na nag-checkout. Nang inilagay na ni Ray ang maleta sa likod ng kotse, napansin niya na mabigat ito. Tinanong ni Ray si Ana kung bakit mabigat ang maleta. Sumagot naman si Ana kay Ray at sinabing nag-shopping siya kaya mabigat ang kanyang maleta. At agad ngang nag-drive si Ray papalayo ng hotel at sinimulan ang mahaba niyang biyahe papuntang Bengaluru. Pagkaalis ni Ana ng hotel, sinimulan namang linisin ng hotel staff ang kwarto kung saan nag-check-in si Ana. Habang naglilinis ang isang babae, may natagpuan siyang tuwalya na may mga bahid na mga dugo. At dahil sa takot ng staff, ipinagbigay alam niya sa manager ng hotel ang tungkol sa kanyang nakita. Agad na tumawag sa police station ang staff ng hotel para humingi ng tulong. At January 9, bandang 8:00 ng umaga, dumating ang mga pulis sa hotel at agad na nagsimula ng investigasyon. Sa pagtatanong sa mga staff ng hotel, sinabi nila sa mga pulis na may kasamang bata si Ana nang dumating siya sa hotel. Pero hindi na nila nakita ang bata nang nag-check out si Ana sa hotel. Nalaman din ng mga pulis na nagmamadali si Ana nang makaalis ng hotel kahit na sobrang mahal ang singil ng taxi sa kanya. Umaksyon agad ang mga investigador at tinawagan ang travel agency ng taxi na sinakyan ni Ana. Sunod ay tinawagan ng mga pulis si Ray para tanungin kung ang kanyang pasahero ba ay may kasamang bata. Sumagot naman si Ray na wala. Pagkatapos kinausap ng mga pulis si Ana sa telepono para tanungin kung nasaan ang kanyang anak. Sumagot si Ana at sinabing kasama ng isa niyang kamag-anak ang kanyang anak. Nagbigay din si Ana ng address sa mga pulis tungkol sa sinasabi niyang kamag-anak. Mabilis namang pinuntahan ng mga investigador ang nasabing address na ito pero wala silang nadatnan doon. Nalaman nga ng mga pulis na peke ang address na ibinigay ni Ana. Kaya naman kinutuban na ang mga pulis at bumuo ng isang plano. Muling tinawagan ng mga pulis si Ray. Inutusan nila ang lalaki na huminto sa pinakamalapit na police station na kanilang madadaanan. At habang nagmamaneho si Ray, nakita niya ang Ay Mangala Police Station.
Agad na inihinto ni Ray sa tapat ng police station ang minamaneho niyang taxi. Sinabi ni Ray kay Ana na may kailangan siyang kunin sa loob at babalik din siya agad. Pumayag naman si Ana. Nang nasa loob na ng police station si Ray, sinabi niya sa mga pulis doon ang inutos sa kanya ng mga pulis mula sa Goa. Walang sinayang na oras ang mga pulis at agad nilang pinuntahan ang taxi kung nasaan si Ana. Agad na ininspeksyon ng mga pulis ang taxi maging ang compartment nito. Sa likod ng taxi, natagpuan nga ng mga pulis ang isang malaking maleta. Nang buksan nila ang maleta, nakita nila ang mga damit at laruan. At nang alisin nga nila ang mga damit at laruan, tumambad sa kanila ang isang labi. Tinanong ng mga pulis si Ana kung sino ang labi at walang pag-aatubiling sumagot si Ana na iyon ay labi ng kanyang anak na si Ivan. Agad na inaresto ng mga pulis si Ana. Sa pagsusuri nga sa loob ng maleta, nadiskubri ng mga pulis ang isang sulat. Ang sulat ay gawa ni Ana. Sinabi niya sa sulat ang labis niyang pagtutol sa desisyon ng korte na pwedeng bisitahin ng dati niyang asawang si Vince ang kanilang anak kada linggo. Nagulat ang mga pulis sa kanilang nalaman pero agad silang kumilos para sa investigasyon. Kinasuhan si Ana ng premeditated murder at ikinulong. Agad na ipinaalam ng mga pulis sa tatay ni Ivan ang nangyari sa kanya. Napakasakit naman para kay Vince nang malaman nga ang nangyari sa kanyang anak. Hindi niya maiwasan na sisihin ang kanyang sarili dahil sa away nila ni Ana, si Ivan ang nagdusa. Inisip din ni Vince na kung iba ang kanyang ginawa, maaaring buhay pa nga si Ivan. Sa pag-iimbestiga, nalaman ng mga pulis ang pagkakakilanlan ni Ana. Sumailalim si Ana sa isang psychological test habang gumugulong ang investigasyon. Sinabi ni Ana sa mga pulis na ang tuwalya na may bahin ng dugo na nakita sa hotel ay mula sa kanyang buwan ng dalaw. Noong una, itinanggi ni Ana ang krimen. Hindi din siya nakipagtulungan sa mga pulis tungkol sa investigasyon. Dahil dito, bumuo na lang ang mga pulis ng teorya kung bakit nagawa ni Ana na patayin ang sarili niyang anak. Ayon sa investigasyon, January 6, 2024, habang naglalaro si Ivan, narinig ni Ana na binanggit ng bata ang pangalan ni Vince. Maaari umano na kumulo ang dugo ni Ana at bigla na lamang niyang inatake si Ivan. Sinakal ni Ana ang kanyang anak hanggang sa tuluyan na nga itong binawian ng buhay. Ayon sa autopsy report sa labi ng biktima, wala itong marka sa leeg. Lumalabas na nawalan ito ng hangin kaya binawian ng buhay. Nalaman din na ilang oras nang walang buhay si Ivan bago matagpuan ang kanyang labi. Sa loob ng kwarto ng hotel, natagpuan ng mga pulis ang 2 bote ng gamot sa ubo. Teorya nga ng mga investigador, pinainom ni Ana si Ivan ng gamot na ito bago niya ito tuluyang pinatulog. Nang natulog na nga si Ivan, dito na pinatay ni Ana ang kanyang anak. Matapos iyon, sinubukan din ni Ana na kunin ang sarili niyang buhay ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa pag-iimbestiga pa, nakita din ng mga investigador ang isa pang sulat na gawa ni Ana sa loob ng maleta. Ayon sa kanyang sulat, kung hindi ko siya makakasama, hindi mo din siya makakasama. Napag-alaman nga na matapos bawian ng buhay si Ivan, hindi alam ni Ana kung ano ang gagawin niya sa labi. Kaya naman nagdesisyon na lamang si Ana na ilagay ang labi ng kanyang anak sa maleta at maghanap ng lugar kung saan niya ito iiwan. Sa isip ni Ana, kung sasakay siya sa eroplano, siguradong hindi siya makakalusot sa inspeksyon dahil sa laman ng kanyang maleta. Kaya naman nagdesisyon na lamang si Ana na sumakay sa isang taxi para makapunta sa isang malayong lugar. Nakuha ng mga pulis ang isa ding dokumento na nagsasabing nag-file si Ana ng kaso kay Vince. Sinaktan umano ni Vince si Ana at Ivan ng August 2022. Sa dokumento, sinasabi din na nanghihingi si Ana ng sustento mula kay Vince na 20,000 pesos kada buwan. Pero natalo si Ana sa kaso na ito. Pero kahit na ganon, binigyan naman ng korte si Ana ng restraining order laban kay Vince. Ibig sabihin, hindi pwedeng puntahan o lapitan ni Vince ang kanyang mag-ina. Pero sinabi naman ni Vince na hindi totoo ang dokumento na iyon. Ang paratang daw ni Ana sa kanya ay walang katotohanan. Sinabi niya na ni minsan hindi niya sinaktan ang kanyang mag-ina. January 11, 2024 nang baguhin ni Ana ang kanyang statement sa mga pulis. Nang araw na iyon, inamin ni Ana na siya nga ang pumatay kay Ivan. Sinabi ni Ana na mahal niya ang kanyang anak na si Ivan. Nagawa niya umano ang krimen dahil nabulag siya ng galit sa dati niyang asawa na si Vince.
At sinabi nga niya na gumamit siya ng unan para patayin ang kanyang anak. March 2024 nang nag-file ng petition ang tatay ni Ana sa korte na sana masuri ng mga doktor ang mental health condition ni Ana. Hindi naman pumayag ang prosecution dahil ayon sa kanila, wala namang ipinakita si Ana na senyales na may sakit siya sa pag-iisip. Iginiit din ng mga pulis na habang kinukunan nila ng salaysay si Ana, matino ito at maayos sumagot sa kanilang mga tanong. Naniniwala ang prosecution at ang mga pulis na normal si Ana at hindi nila nakitaan ng kahit anong problema sa utak ang suspect. Pero sa huli, pinayagan ng korte ang petisyon ng tatay ni Ana. Kaya naman linggo-linggong dinadala sa ospital si Ana para masuri siya ng doktor habang wala pang bumababang hatol para sa kanya. Nangako ang mga pulis at prosecution na sisikapin nilang pinakamataas na parusa ang makuha ni Ana. Magpahanggang ngayon, hindi pa din makapaniwala ang mga taong nakakaalam sa kasong ginawa ni Ana. Ayon sa kanila, hindi nila lubos maisip na ang isa pang ina na dapat promoprotekta sa kanyang anak ay siya pang magiging sanhi ng pagkamatay nito. Sa ngayon ay nakakulong si Ana at kung mapapatunayang si Ana na guilty, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatol na kamatayan. Sa huling post sa Instagram account ni Ana, makikita si Ivan na nakangiti sa harap ng isang aquarium. Ngiti na kahit kailan ay hindi na makikita pa ni Numan. Ikaw, sa tingin mo, bakit kaya nagawa ni Ana na patayin ang sarili niyang anak? Posible kaya na may sakit siya sa pag-iisip? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!